Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hangon lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, mga kapwa ko fellow boxing fans dyan, kung wala kayong gagawin ngayong linggo, August 17, kung wala namang ekstrang labahin si Mrs. para sa inyo, dumayo na kayo sa Winford Resort and Casino dyan sa may Santa Cruz, Manila para sa isang magandang bakbakan sa pagitan ni Oriental Bantamweight Champion Kenneth Lover kontra sa veteranong 2-Division World Boxing Champion Luis Concepcion ng Panama. Si Lover, mga kaibigan, isa sa ating sertipikadong prospects for a world title. Maganda ang kanyang posisyon, ang kanyang ranking dyan sa Bantamweight Division. Handog naman itong si Concepcion, a veteran skill, a veteran's reputation as a 2-Division World Boxing Champion. Ating hihimayin ang labang ito at ang ibig sabihin nito sa karera ni Kenneth Lover. Pag-uusapan din natin as a bonus, ang mini rivalry sa pagitan ng Panama kontra Pilipinas. Yes, mga kaibigan, meron ding maliit at memorable na rivalry ang dalawang bansa. Bagay na maring ma-revive this coming Sunday kapag nagharap si Lover at si Concepcion. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts, mga kaibigan. Heto't pasadahan natin, bakbakan sa Bantamweight Division. Kenneth Lover, ang reigning Oriental Bantamweight Champion, kontra sa veteranong 2-Division World Champion si Luis Concepcion ng Panama. Ang labang ito ay mangyayari this coming August 17, linggo, dyan sa Winford Resort and Casino sa Santa Cruz, Manila. Handog ng Jerry Pence Promotions na pinangungunahan ng ating kaibigan, ang dating World Champion Jerry Peñalosa. When you look at this card, mga kaibigan, this is Philippines versus Panama all over again. Aminado tayo, mas kilala ang Philippines versus Mexico boxing rivalry. But if you look back at history, mga kaibigan, meron din tayong mini rivalry sa mga boksingero mula Panama. Now, Luis Concepcion comes from Panama. A little bit of history, mga kaibigan. Panama has produced its share of great boxing champions. Pag sinabi mong Panama, ang unang boksingero papasok sa iyong isipan ay ang Manos de Piedra, ang Hands of Stone, Roberto Duran, multi-weight division world champion. From lightweight, nakabot hanggang middleweight itong si Roberto Duran. One of the greatest boxers of all time. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, na ang kauna-unahang Latino boxing champion in history ay nanggaling din sa Panama? Siya po ay si Panama Al Brown, na na-recognize as World Bantamweight Champion back in the late 1920s. So pag tinanong, sino ang kauna-unang Latino na boxing champion? Yan ay si Panama Al Brown na nanggaling sa bansang Panama. And of course, in 1966, mga kaibigan, do not forget, one of the greatest lightweight champions, si Ismael Laguna. Siya po ay na-upset in 1966 ni Gabriel Flash Elorde, one of the greatest junior lightweight champions of all time. Diyan sa Araneta Coliseum, tinalo ni Elorde si Ismael Laguna. At yung laban na yon, in a way, ang isa sa mga nag-inspire kay Elorde to give the lightweight title a shot. Ayun nga lamang, minala siya kontra kay Carlos Ortiz. And then in 1986, also do not forget, 1986, shortly after the People Power Revolution, nagharap si Dodi Boy Peñalosa at si Hilario Sugar Zapata ng Panama para sa World Flyweight Championship. Walang talo si Peñalosa noon. Pero itong si Hilario Sugar Zapata, strictly boxer. Ginamito ng movement si Peñalosa at nanalo by decision. So, Hilario Sugar Zapata became the very first boxer to defeat Dodi Boy Peñalosa. So, nakikita nyo yung mini rivalry between Philippines versus Mexico. Yan ang maaaring ma-revive this coming Sunday kapag nagharap naman si Kenneth Lover at si Luis Concepcion ng Panama. Ang pagtutuunan ng pansin sa card na ito, mga kaibigan, ay si Kenneth Lover, one of our brightest prospects para sa isang kampyonato. He is already ranked within the top 10 sa IBF Bantamweight Division. He is also ranked within the top 15 ng WBC sa kanilang Bantamweight Division. Reigning Oriental o Orient Pacific Boxing Federation Bantamweight Champion si Kenneth Lover.
Walang talo in 14 fights with 9 knockouts. He is also coming off back-to-back knockout wins dyan sa Japan. Napanood ko na ang laban nito si Kenneth Lambert. I had the pleasure and honor of covering one of his fights at maganda po ang pundasyon ng batang ito. Maganda ang kanyang footwork, maganda ang kanyang right jab, and of course, yung kanyang dumadugtong na kaliwa, which reminds many of Manny Pacquiao. Killer left yung taglay ni Kenneth Lambert. The thing is, pasensyoso ang batang ito, hindi nagmamadali. Pero pag nakakita ng opening, pag nakita niyang hilo ka na, tutuluyan ka ni Kenneth Lambert. So maganda ang killer instinct ng batang ito. But he is still an up-and-coming prospect. Ika nga, kailangan pa ng seasoning, kailangan na pa ng konting paghulma sa kanyang estilo. He's in good hands with Jerry Peñalosa. At ito nga, kamakailan, sumali na sa kanyang kampo ang conditioning mentor na si Alex Ariza. So, kinakailangan pa ng konting seasoning, experience ni Kenneth Lambert. At yan ang ibibigay ng laban kontra kay Luis Concepcion, because Luis Concepcion brings in the championship experience. He is a former 2-division world champion, flyweight at super flyweight. At nakilala sa kanyang rivalry kontra kay Hernan Tyson Marquez ng Mexico. Itong si Luis Concepcion, mga kaibigan, inactive since October 2023. He's already 39 years old. So madaling sabihin na, hindi, may mera-mera lang yan. But he comes from the proud country of Panama. At yung Concepcion, mga kaibigan, mas nakakatakot na kalaban kasi dating Toulouse eh. But he has the experience. He has, sabi ko nga, the championship rounds. So, hindi pwede maging overconfident itong si Kenneth Lambert kontra kay Luis Concepcion. Concepcion will provide a test. Perhaps not a major test, but a test just the same owing to his championship experience. In terms of fighting style, mga kaibigan, abay all-action fighter itong si Luis Concepcion. Walang sukat kabigin ng tapang ng mamang ito. Pasok ng pasok, walang stoplight na ino-honor itong si Luis Concepcion. Matitikitan niya dito ng MMDA, huli-huli yan sa NCAP sapagkat walang stoplight na nire-respeto. Pasok ng pasok, he throws high-octane, voluminous punches, mga kaibigan. Hindi mabilis si Concepcion. Yung mga suntok niya, in fact, medyo maluwag. Pero ang dami. He has a good overhand right. Maganda ang kanyang mga uppercut sa loob. Medyo awkward pumasok itong si Luis Concepcion. Medyo mababa. He comes in low. Medyo nakayuko. He comes in low. Medyo very awkward. May mga overhand punches. At sabi ko nga, lumalaban ng dikdikan sa loob. Sa pocket. Sabi nga po natin. He brings in action. He brings in a lot of pressure. So, kinakailangan in good condition si Kenneth Lambert. Diyan papasok si Alex Ariza. Kinakailangan magamit niya ang kanyang movement. Huwag magmadali. And he has to be on the lookout sa mga openings kay Luis Concepcion. Maluwag po kasi ang depensa ng mamang ito. Although sabi ko nga, he overcomes yung kanyang lack of defense with his high-octane offense. It's going to be a good fight, mga kaibigan. Ang paborito dito, obviously, ay si Kenneth Lambert. But like I said, walang kumpiyansa. Huwag isipin, ito yung dating world champion na ikangay on his last legs. Kailangan nandun pa rin ang focus kay Kenneth Lambert. It's going to be a good fight, mga kaibigan, sapagkat hindi basta-basta bumibigay itong si Luis Concepcion. He always comes to fight. And it should be a good one, mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, kung wala kayong gagawin this Sunday, kung wala namang extra labahin si Mrs., abay, pumunta na po kayo sa Winford Resort and Casino para sa bakbakang Kenneth Lambert versus Luis Concepcion. Philippines versus Panama all over again. At yan po ang ating edisyon ng Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Dito sa Boxer Shorts, we do not just read the news. We analyze and break down the news. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!